Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito na naman pong mga pogo. Itong mga Chinese, no? Kasi po mukhang talagang invasion of the Chinese of the Philippines. At yung sinabi po ni Senator Risa Hontiveros under executive session. Doon po sa executive session, nung pinapanood ko po yung parang press con niya, hindi po kasali doon si Mayor Alice Go, kundi yung mga executive departments pa, yung mga agency na may kinalaman dyan sa kanilang investigasyon. The likes of AMLAC, National Security Council, no? At napanood ko nga po na sinasabi ni Hontiveros that she is urging, hinihimok niya ang presidente na ipatigil na itong pogo. It concerns the national security. Ayun po yun. So meron din po tayong ipapanood sa inyong video dito tungkol dito, no? Sa parang kabute na mga Chinese na establishment. Even the subdivision, no, sa isang lugar sinasakop na po nila. Ayan, kaya nagreklamo na ang mga Homeowners Association. Mabuti naman yan, mga kababayan. Mahuli sana kayong lahat, mga animal kayo. No? Dapat lang yan. Ayan, no? Grabe, mga kababayan, no? Ibang klase talaga itong mga Chinese kasi nga, in-enable nito. Sa sinabi nito noon, no? Tinutuon ng mga inchik. No? Tinutuon ng mga inchik yung sinabi niya na kung gusto ninyo, gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. Dami naman kayong kwarta. Ayan. So, eto po, no? Simulan na natin. Shout out po lahat sa inyo, no? Hindi na tayo magsa-shout out kasi nagawa na natin yan. Okay. So, unahin muna natin itong sa mga Gu. Kay Gu. Eto po, sa balita ng ABS-CBN News, no? Gu's former accountant helped register Banban Pogos, denies involvement in illegal activities. O yung former accountant daw niya, tinulungan siyang i-register daw yung mga Pogo. A former accountant of Banban, Tarlac, Mayor Alice Gu denied allegations that she and Gu have ties with the illegal Pogo operation in their town. Sino yan? Si Nancy Jimenez Gamo admitted that she registered Hong Sheng Gaming Technology with the SEC but did not have any participation with the Pogo in any other capacity. Ayan daw po. Diba itong Hong Sheng na to, ito po yung expired yung license niya sa PAGCOR at bakit binigyan nila ng permit to operate. Diba? Ayan. Sa Senate inquiry, diba sinasabi niya, si Gu, na nagbi-bridge lang siya ng tinutulungan niya, being the lessor of that company. Ni-repair niya yung services ko for that. Pero sabi naman ni Hontiveros doon sa press con niya kahapon, doon yata sa unang hearing o pangalawang hearing, sinabi daw ni Gu na hindi niya kilala si Gamo. Di ba? Kaya dapat ipatawag ito si Gamo Tinulungan lang daw niya na i-register sa SEC yung Hong Sheng pero wala siyang link dyan sa Pogo. Bahala ka magpaliwanag. Sabi nga nila, tell it to the Marines. Di ba mga kababayan? Now mga kababayan, ang komento lang ni Senator Hontiveros dyan sa preventive suspension ni Mayor Alice Gu ay dapat lang. Ayan, para hindi siya maka-impluensya, no, sa gagawing investigasyon. Okay? So, dito, kahapon nga po sa executive session nila, mga kababayan, no, niraratsyada na lang natin, no? May binulgar po pa rin si Senator Hontiveros sa balita po ng ABS-CBN. After executive session, Hontiveros more convinced Gu has links to illegal Pogos. Ayun. Siguro base dun sa ipinakitang mga investigative report ng mga different agencies na nag-iimbestiga dyan. Ayun, na talagang it was determined na talagang kumbinsido ang senadora na may tie-up si Mayor Alice Gu sa Pogo.
Senator Hontiveros is more convinced that there is basis to file criminal and administrative cases against Banban Tarlac Mayor Alice Gu after the Senate's executive session with different government agencies Wednesday where confidential information about illegal pogo and their possible connection with Gu were discussed. O, ayan. Some of the agencies present during the closed-door meeting with the Presidential Anti-Organized Crime Commission, yung PAOCC, National Security Council, and Anti-Money Laundering Council. O, ayan. Walang nakabawas o nakabura doon sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Banban. Doon pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource person. O yan. I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaaring ihahin pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Tama naman, di ba? O. Kaya nararapat lang yan. No? Ito, ang dami pong sinabi dito ni Senadora, pero sabi niya, hindi nabawasan eh. Nung pinanunod ko yun, hindi po nabawasan. Hindi man lang kami nagdalawang isip na, hindi siya involved. Base na rin sa mga documentary evidences, sabi niya, talagang may tie-up, may kinalaman si Alice Gu sa Pogo. Diyan sa illegal Pogo. Kaya antayin natin, I think magkakaroon na sila ulit ng hearing open na. Baka pagkatapos na ng yan. Di ko alam, SONA, ganun. Okay? Pero ano po ang sabi ni Mayor Alice Gu dyan? O, ito po. Dito po sa balita ng Inquirer. Gu on Kin. We're not Pogo protectors. Love me before you thwart me. Ganun ba yun? Love me before you thwart me. Suspended Banban Mayor Alice Gu on Wednesday moved to clear her name and that of her family from any illegal activities in the country. Gu also denied that her father's Chinese partner, Lin Wenyi, is her biological mother. May mga nagsasabing si Lin Wenyi ang tunay kong ina. Siya ay kasama sa mga kumpanya ng aming pamilya. Ngunit si Amelia Leal ang aking ina sa lahat ng dokumento. Yung pala. Yung po yung sinasabi niya. Sabi ko nga kay Elora habang nag-aantay ako sa anak ko from the school, may dumaang expedition, ang license plate, Leal. Uy! Yung nanay ni Mayor Gu, nandito pala eh. Kaso hindi nakalagay Amelia eh. Leal lang eh, yung license plate niya, Leal. Ayan, tama pa rin pareho ng last name, Leal. Uy, kaya pala hindi makita yung nanay ni Mayor Gu. Ayun oh, nandito. Naggagala dito. Hindi totoo ang paratang na si Amelia Leal ay isang non-existing person. Si Lin Wenyi ay kinakasama at isang business partner ng aking ama. Hindi siya ang aking ina. Eh, yun naman pala, Mayor. Ang gawin mo, tawagin mo na lang po. Hanapin mo na si Amelia Leal para magkaalaman na. Ha? Kaya dapat, para sigurado na, maklear mo ang pangalan mo para sa Pogo na lang tayo pupunta. Kung maklear mo nga yung Pogo na yan, ay yung iyong pagkatao, Pogo ka naman titirahin. Ito po. Ha? Yung mga akusasyon na sila ay involved sa illegal activities. Ito sabi niya, as a businessman, she said her father frequently travels abroad to take care of his businesses. Wala siyang kinalaman sa mga Pogo activities o anumang illegal na gawain. Ayan. Ang kanyang pangunahing negosyo ay ang embroidery, matagal nang itinatag dito sa Pilipinas. Akala ko ba sa farm? The mayor likewise insisted she is not connected with any Pogos. Hindi po ako protector ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa murder, prostitusyon, human trafficking, love scam, money laundering at iba pang cybercrimes. Hindi po ako nagnakaw. Ayan po. Ang nais ko lang po sana ay ako po ay inyong pakinggan bago husgahan. Mahalin bago nyo biguin. Okay, yun na po. Sige, mahalin ka na namin bilang isang tao, Mayor. Pero dapat mapalabas ang katotohanan. Pilipino ako. Inihalal din katulad po ninyo. May dangal at pagkatao. Ayan. Pero maganda, ilabas mo na kasi yung nanay mo, Mayor. Ito, gusto niyo pang malaman, ha?
Diyan sa Pampanga, hoy, Gloria! Oh, eto. Oh, inquiry ulit. Bago lang yan. Pogo raid in Pampanga nets 158 foreigners, 29 Filipinos. Ayon po yan sa Presidential Anti-Organized Crime Committee, PAOCC. Oh. Authorities raided a Pogo hub in Pampanga and arrested 158 foreigners. Biruin nyo. Wala na ngang trabaho, karamihan, ang ibang mga Pilipino, pero may mga foreigner pa rin na nagtatrabaho dyan. And 29 Filipinos on Tuesday according to the Presidential Anti-Organized Crime Commission. O yan. Base sa report nila, along with joint operatives of the PMP units, apprehended 187 individuals inside the Pogo complex along Friendship Highway sa Angeles City naman yan. O, ayan. Of the 158 foreigners, ilan ang Chekwa? 126 were Chinese, 23 were Vietnamese, 4 were Malaysians, 4 were Burmese, and 1 was Korean. They are currently being held for questioning over alleged scam operations in Angeles City, Pampanga. O kaya po ni-raid kasi may nag-report ng allegedly may scam na nangyayari. Scamming. PAOCC's report further disclosed that its operation stemmed from a warrant issued by the presiding judge Maria Belinda Rama of Malolos Regional Trial Court, Branch 14 against officers and employees of Lucky South 99, which the commission said is the biggest facility in Pampanga with a reported total number of 46 buildings. Wow! Sino kaya may-ari niyan? Baka tulad na naman yan ng mga Chinese nationals na nagbibili ng mga lupa. Reported total ng 46 buildings including villas and other structures as well as golf course. Wow, sarap buhay naman. Di po ba? The warrant, on the other hand, was issued following a report PAOCC's received from confidential informants detailing how a female foreigner was sexually trafficked in the area while male foreigners were tortured. Before the arrest of 187 individuals, PAOCC said some workers have already started fleeing the compound. Okay? To prevent others from escaping, monitoring teams posted outside the compound started to create choke points and roadblocks to all known exits points of the Lucky South facility and conducted a welfare check to identify and rescue possible labor traffic victims. All foreign nationals are now undergoing immigration biometrics. Paano po kayo nakalusot sa Bureau of Immigration? Ito lang suggestion natin. Dapat siyasatin na lahat ang Pogo. Meron mang reported na nangyayaring krimen o wala. Para talagang malaman kung legit o hindi, malinis o hindi yung operasyon ng Pogo. Kasi sabi ni Duterte, na tataya niyang kanyang administrasyon, malinis yang Pogo. Eh ano ngayon, kupal ka? Ano nangyari? Malinis ba? Tingnan mo, may mga sexually traffic pa, torture sa loob ng Pogo. Kung ako lang, mag-utos na kung sino man ang dapat mag-utos, NSE, NSC, PAOCC, o ang presidente, magbigay na ng order. I-check nyo lahat ng Pogo. O di kaya wag na lang kayong mag-order. Maglabas na lang kayo kaagad ng warrant of arrest. Hindi. Search, yung parang, yung warrant na magsi-search kayo. Ganon. Search warrant. No? Para legal. Kasi, dami. Tignan nyo, 187. 29 ang Pinoy. Dami pa dayuhan. Paano nakalusot yan? Meaning, baka naman na human trafficking. Tingnan nyo yung may sexually abuse pa, mga... Baka may menu pa yan, Tulad nung sa Banban, may menu. Russian, Chinese, Filipina, Korean, ano pang mga nationality ng mga babae. It's disgusting. Etong video na to, mga kababayan, tingnan nyo, sa UNTV. Ito, napakita natin, pero ulitin natin. No? Ayan po, Pagdami ng dayuhan o umano'y operasyon ng Pogo sa isang subdivision sa National Capital Region, ipinasisilip. Ayan, 5 minutes po. With the ongoing construction, we've
we strongly feel there's the new phase of Chinese invasion in the village. Maybe not anymore Pogo, we don't know, but how come all these huge structures are being built now? Nangangamba ang ilang homeowners sa multinational village sa Parañaque City sa kanilang seguridad dahil sa posibleng paglaganap ng iligal na aktibidad na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanilang lugar. Kasunod ito ng sunod-sunod na raid ng mga otoridad sa ilang bahay sa loob ng subdivision kung saan nahuli rin ang ilan sa mga umano'y tumakas sa ni-raid na POGO hub sa Bamban, Tarlac. Anila 2018 pa nagsimula ang umano'y problema sa mga POGO, ngunit hindi tulad noon dumagsa na umano ang mga dayuhan, partikular na ang Chinese nationals na naninirahan sa mga bahay na sobra-sobra umano sa kapasidad nito. Naaalarma na rin anila sila sa pagdami ng konstruksyon ng malalaking gusali sa loob ng village, lalo na't pinagbabawal ang matataas na gusali sa kanila dahil malapit ito sa airport. Kaya nang makita nila na tila kamukha ng mga ito ang mga gusali sa loob ng ni-raid na Baofu compound sa Bamban, doon na umano sila kinutuban. Tumanggi na ang mga homeowner na isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Some use dummies talaga. Okay? And we heard that in the process of applying for, stickers and IDs and also the construction, some are using already local identification. Okay? Passports, birth certificate, driver's license, postal IDs. They can't even speak Tagalog po. So these huge structures really alarm us so much. So ang nakita namin doon is there was one young teenager, a girl, who jumped from 3rd floor going down na parang tumatakas. So, what I assume is maybe this girl is part of a cyber sex crime, or what we don't know is baka prostitution. Panawagan nila magsagawa ng investigasyon at surveillance ang mga otoridad sa kanilang lugar. Mahigit 100 residente na umano ang pumirma sa manifesto na ipinadala na nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na sa opisina ng Pangulo. Dumulog na rin sila sa opisina ni Senator Sherwin Gatchalian na pinaiimbestigahan ng issue sa Senado. Natatakot sila kung ano ba yung kung may 40 kang tao doon o hindi normal yun, no, sa isang bahay. So yun ang natatakot sila doon. At mayroon ding mga issues na nakikipag-away sa security guard, may issues rin na mayroong mga escort ng police, marami ring mga allegations na konektado ito sa POGO, no, dahil nga sa gabi dumadating or lumalabas yung mga sasakyan. So we want to look at that angle also. So ang aming sense, itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila at of course nakatira sila sa mga ganitong villages. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang Senate Committee on Women kaugnay ng mga krimen na konektado sa POGO. Gusto naman ni Senator Gatchalian na maimbitahan sa susunod na pagdinig ang sinasabing mga magulang ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kabilang ng isang Chinese national na pinaghihinalaan ng mambabatas na posibleng ina ng alkalde. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya rumenta nung warehouse at yung mga taga doon. At itong taong si Wen Yi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng tugon mula sa kampo ni Mayor Guo kaugnay ng alegasyon ng mambabatas. Bukod dito, nais din ni Senator Gatchalian na mapatalsik bilang miyembro ng Partidong Nationalist People's Coalition o NPC si Mayor Guo, miyembro ang mambabatas ng Advisory Council ng NPC. What I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa POGO and yung kanyang birth certificate is irregular, no? And also invalid. It will set a bad precedent and it's not the type of members that we want for our party. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
So yan po, mga kababayan, mga residente ng subdivision yan. No? Nakita nyo, parang kalat-kalat na binondo yung lugar ng mga Chekwa. Hindi na po, no? Talagang, sa totoo lang, meron nga tayong isang video dyan, no? Invasyon ng mga Chekwa. Actually, yan po ay inaksyonan ni Rapi Tulfo sa kanyang FB page po. Meron po dito, Rapi Tulfo in action. No? 3 days ago ito. In relation to that, doon dyan po sa itong lugar na ito. Paranaque ba ito? O yan, no? Sila yun eh. Yeah? Yang multi-national village sa Paranaque. Naku, kakawawa naman yan, no? Chinese invasion, sabi nga ni Rapi Tulfo. Sunod-sunod ang mga natatanggap na reklamo ni Senator Idol Rapi mula sa mga homeowners ng multinational village sa Paranaque City. Kaya nga po, sabi ni Sherwin Gatchalian, open nila to. O ito, sisigundahan ni Rapi Tulfo. Nagmistulang Chinese territory na raw ang kanilang subdivision. O, kita nyo yan? Nakita nyo yung video ha? The evidence, the video will not lie. That's the evidence. Kita nyo yung mga nakasulat, Chinese. Hindi nyo nga maintindihan eh. Ang tanging nakakabasa niya siguro yung mga marunong magbasa ng mga Mandarin. Ha? Ang malupit ay sa isang nirerentahan nilang bahay, halimbawa, nagsisiksikan daw ang mga hanggang 30 Chinese nationals na nirahan doon. May tumalumpang ang babae daw sa 3rd floor eh. 'Di ba? Malamang 'yon. Alam niyo na. 'Di ba? Marami rin sa mga homeowners ang natatakot, ang tatangka kung mga miyembro ba sila ng Chinese military dahil sa kanilang asta at anyo. Oo nga, ang kakapal ng mukha ng mga yan. No? Naalala ko nga noong 2019, nandiyan kami, diyan may Harrison Plaza. Makain kami sa isang Japanese restaurant. Pumasok yung mga kupal, ang yayabang, ang iingay. Sabi, gusto ko naman pokpokin ng bote yung isa eh. Nayayabangan ako. Kala mo pag-aari niya yung restaurant, kanila yung Pilipinas eh. Sabi ko sa misis kong, tanginan tong kupal na itong baboy na ito, sabi ko talaga. Yabang ingay sa restaurant, hindi man lang walang decorum, no? Kala mo mga hayop na i-devour lahat eh. Sabi ko, umiinom ako nung Sapporo. Alam mo yung Aichang, yung beer ng Japan. Sapporo, sarap yun eh. Sabi ko, pok ko tong bote sa taong to. Init ang ulo ko eh. No? Mga ganun, ayaw ko ng ganun eh. Nadayuhan ka eh. Yabang-yabang mo eh. No? Ang gupit ay military haircut at pare-pareho ang kanilang suot na athletic attire tuwing magja-jogging sila. Ay! Alam na! Baka hindi lang pogo yan. Baka sleeper cell. Anak ng puta. Ayan o. Diba? Oh, kagaguhan kasi nito mga kababayan. Kagaguhan ito. Ito. Ito dapat. Kutsain natin ito. Itakwil natin itong gago na to. Binenta ang Pilipinas sa mga inchik. Oh. Tingnan mo, naghahari-harihan sila. Oh. Ang gupit ay military haircut at pare-parehong kanilang suot na athletic attire tuwing magja-jogging. Sa gabi, gising daw ang mga ito ng magdamagan. Ay, nagtitik-tik. Gumagawa ng kalokohan sa gabi. Di ba? Kaya nga sabi nila, gabi ng lagim. Sa gabi nagaganap ang mga kabalbalan. Di ba? Ipinarating na rin nila sa presidente ng kanilang homeowners ang kanilang pangamba pero dinedemand lang daw sila nito. Eh, alam nyo na, it's either takot yung presidente or yung other way around. Kaya agad namang tinawagan ng Rapi Tulfo action ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force, NBI at Bureau of Immigration para imbestigahan kung ano ang status ng ginagawa ng mga Chinese nationals na ito sa multinational village. Ay nako, dapat hindi lang dyan. Ang mapapayo ko sa mga mamamayan natin, mga kababayan natin, diyan po sa lugar ninyo, magmanman kayo. Baka may mga sleeper cells na sila diyan. 'Di ba? Kasi nga balak nilang i-invade eh. Naghahanda sila, tinan niyo, ang dami lang barko diyan sa West Philippine Sea. Naghahanda po talaga sila. Kaya pinapapunta na nila yung mga militar nila diyan para madali tayong anong tawag doon, yung ma-neutralize. Oh, di ba? Pag hindi na tayo nakaporma, na-neutralize na tayo, wala na. Invaded tayo. Ha? Di ba? Dami nga mga inchik na talaga dyan. Di ba? Gayunman, sa Lunes, Hunyo 3, maghahain ng Senate resolution in aid of legislation si Senator Alpha. Ay, imbestigahan mo yan. Sige, kakampihan kita dyan, Rapi. No?
Oh, ito, ano yung latest dyan mga kababayan? 11 hours ago as of this time. No? June 5 dito. Rapid Tulpo in action. Pinasok ng mga Bureau of Immigration ang multinational village sa Parañaque sa kahilingan ni Rapid Tulpo in action para imbestigahan ng umano'y naglipa ng mga Chinese nationals doon na kadudo-duda ang mga status. Ayan, pinasok Noong araw din yon, tinawagan ni Senator Idol ang Bureau of Immigration, Presidential Anti-Organized Crime Task Force at NBI para ibato ang reklamo. At Lunes, June 3 agad naglatag ng plano ang BI kung paano pasukin ang nasabing exclusive village. Biruin nyo, no? Hirap pang pasukin ng gobyerno. Anak ng siopaw. Kahapon, June 4, yan, isinagawa na ng Bureau of Immigration Operation kung saan umabot sa 37 Chinese. Ito yun! Yung balita ng ABS-CBN. Nationals ang kanilang nasita sa mga business establishment na walang maipakitang mga kaukulang papeles. Kaya lahat sila dinala sa immigration para nako, nakapag-file na ng Senate Resolution 1043 in aid of legislation si Senator Idol para imbestigahan ang problema ng pagdagsa ng mga Chinese sa Senator Rapi, hindi lang dapat sa isang village. Lahat po. Lahat. Sige, trabahuhin mo yan lahat. Trabahuhin mo lahat. Para malaman natin ang legitimacy nitong mga unggoy na ito. Ayan yung mga larawan, mga kababayan, talagang nilusob ng BI, PAOCC, at MBI. Ito nga po yung related article sa ABS-CBN. 37 Chinese nationals arrested for alleged illegal involvement in retail. Hindi pogo, retail. Ito yung kaugnay nung sinasabi ni Rapi Tulpo, yung binasa natin. Ito po, ang nanguna dyan, si Bureau of Immigration Division, Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. To Immigration said the Chinese nationals were arrested inside gated multinational village. The BI said the arrested individuals, 7 women and 30 men, were found to be illegally involved in food retails, groceries, and restaurants in the area. Paano po yun ang naglalaki ang building? Dapat MBI, PAOCC, pinasok nyo dapat. Sabi nila may tumalong babae doon sa 3rd floor. Baka nangyari doon, baka tegi yun. Tumalong ka ba naman sa 3rd floor We received credible information about foreign nationals engaging in illegal retail activities and our team acted swiftly to address this violation. Dapat, kung ako dyan sa PAOCC, sa National Security Council, sa NBI, BI, magtalaga kayo ng mga yung magwa-watch, kayo, yung undercover. Lahat yan. Kausapin nyo yung huwag nyo isamin presidente. Kasi baka natatakot yung presidente o alam nyo na otherwise. Pag sinabi kong otherwise, yung kabaliktaran nun. Maglagay kayo ng mga undercover. Manmanan, lalo na yung mga nagja-jogging na pare-pareho ang gupit, ang damit. May mga military yan, no? Dapat pag ganyan military sila, kung exchange sila, dun sila sa kampo ng military natin. Hindi dyan. Di ba? Kaya dapat lang yan. Nako. Yan, nakulong po sila. Sige. Gawin ninyo yan. Kayong Bureau of Immigration, napapalautang kayo Commissioner Tansinko, gawin mo trabaho mo. Pag nagawa mo ng mabuti ang trabaho mo, i-comment ka namin. So far ngayon, dami, kulang pa yan, 37. Imbestigahan mo na yan, Rapi. Sana pagbalik ninyo, isalang mo na yan. Yan po, mga kababayan, Yan lang, ang dami na. Invasion ng mga Chinese nationals. Nagpapanggap ng mga Pilipino kasi may mga kasabwat na Pilipino na ginagawan sila ng mga forged, authentic document, lalo na ang mga birth certificate, IDs, at passports. Ayan po. Sana malinis ito. Sana masiyasat lahat yan. Hindi lang dyan sa Parañaque, sa Muay Thai National Village. Lahat po. Magmanman po ang mga kababayan natin kasi hindi nyo alam, baka bigla tayong lusubin ng mga Chekwa, na-neutralize na tayo. Wala na tayo. Kailangan maging alerto tayo. Sila sobrang maagap dapat tayo ganun din. Hindi po masama na maging tayo, alerto. Dahil sa mga taong ganyan. Yung West Philippines nga, sinasakop na nila ng husto Okay, kayo po. Ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.